Hello, kumusta po kayong lahat? Ito po ang inyong old buddy na si Nurse Kaloy. It's reaction video po tayo ngayong araw na to. At kung napansin yung ating title ng video ito ay Dulot ng Ulan sa mga magsasaka, palaka, at sa buhaya. Bakit nga may buhaya? Panoorin nyo ang video at malalaman po ninyo ang kasagutan kung ano ang naidudulot ng ulan sa mga buhaya. And umpisan po natin by giving shout out sa aking mga new subscribers, sa aking followers din sa Honolulu, Hawaii, sa Virginia, kay aking classmates, si Zinia, at kinanay sa Honolulu. Ngayon po, ang title po ay Dulot ng Ulan sa Magsasaka. Bakit? Kasi ang magsasaka tuwing umuulan, para sa kanila ay ito ay isang biyaya galing langit. Dahil pag naulanan, nadiligan ang kanilang mga pananim, ay magiging sagana ang kanilang mga ani. Tama ho ba? At ang palaka naman, isang kaligayahan dulot ng ulan para sa kanila. Dahil tuwang-tuwa sila pag nababasa sila, kaya sila po ay nagkokokakan. Koka-koka. Ngayon, bakit buhaya? Please, panoorin nyo ang video and then sabay-sabay po tayong mag-analyze at magbigay po kayo ng comment kung bakit ang ulan ay napaka-importante sa mga buhaya. Panoorin nyo po. I will show you a short clip muna nung nakaraang privilege speech ni Senator Villanueva tungkol din po ito sa baha. Everyone na kinausap ko nitong nakaraang Karina, ang lahat nagsasabi, mas worse. Yung dating hanggang bewang, lagpas tao na. Yung dating hindi binabaha, binabaha na. Hindi inaabot na bahay, binabaha na. So, I don't know how else to say this, Mr. Chairman. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos, na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA ay patsi-patsi lang. Hindi rin nakatulong, tingin ko, Mr. Chairman, hindi nakatulong kasi patsi-patsi nga po eh. Yan po Everyone na kinausap ko nito. ang gustong iparating ni Senator Villanueva sa ating administrasyon ay saan napunta yung 5.5 billion something para sa flood control system na dapat ay nagastos noong mga nakaraang taon. Ngayon, yan yung privilege speech ni Senator Villanueva noong nakaraang bagyong Karina. Ngayon, dito po sa bagong bagyo na si Christine, alaman naman po natin ang mga pangyayari sa Kabikulan. Itong nakaraang Karina. Ngayon, ang nangyari nga po ay bumaha sa Kabikulan, sa Albay, Sorsogon, saka sa Naga. Sa mga hindi nakakalam, si Chis Escudero is from Sorsogon. Si Zaldico at si Rods Gutierrez ay parehong congressman from Albay. Papakita ko po ang isang video, hiramin natin sa isang kapwa nating vlogger at maraming salamat. Konti lang po ang hiramin ko. Ay ayon nga sa biro at kabaligtaran sa ibig talagang sabihin ng iilang mga kababayan natin, ito ay dahil tila kada may bagyo o matinding buhos ng ulan kasi ay kitang-kita ng taong bayan na epektibo ang 5,500 na flood control projects ng umanay administrasyong Marcos. Halimbawa na nga daw dito ang Bicol, lalong-lalo na ang Naga City na ligtas sa baha dahil sa daang bilyong pisong flood control projects, resulta ng bagoong Pilipinas talaga.
Kaya ibuto pa rin daw sila sa 2025 para kada bagyo o matinding buhos ng ulan ay hindi tayo babahain. Ayon pa nga sa isang political commentator na si Sas Rogando sa Sot, Bicol, stay strong. 9.4 billion po ang flood control project sa inyo noong 2023. Samantalang saad naman ng Marikina News and updated na Facebook page, sa sobrang pamumulitika ng mga buwayang politika gaya ni Saldico, Romualdez at Chis Escudero, di na nila nabantayan pati balwarte nila. Even disaster preparation, wala. No pre-evacuation. Ang laki pa naman ng flood control project sa lugar. Ayun po, tinapos ko na po kasi mahaba yan. Masusuka kayo. Titindig ang inyong balahibi pag malaman nyo ang mga figures or yung amount ng billion to trillion ang baling pondo kinukuha ng mga congressman sa kanilang mga distrito. Pero ano nangyayari dyan sa Bicol? Tatlo ang mga congressman, isang senador, 2 congressman, 1 senador ang nakatira dyan. Pero napapabayaan nila. Hindi ginagasta ang perang nakaslaan sa flood control project dyan sa Kabikulan. Yan po ay isang pangungurakot. Hinahanda nila ang sarili nila sa susunod na eleksyon. Kaya sila ay nag-iipon. Yan lang po ang ibig sabihin yan. Pero ang kanilang mga kababayan, constituents, ay naiiwan lubog sa baha. Kayo po, ano sa palagay nyo? Iboboto nyo pa ba yung ganyang mga tao? Ang point ko rito sa ating video, sa darating na eleksyon sa 2025 ng Mayo, mag-isip-isip na po kayo. Otherwise, ang flood na to, ito po ang sagot sa mga buhaya. Bakit mahalaga sa kanilang ulan? Dahil tuwing may bagyo, para sa mga buhaya, ay buhos ng pera, hindi ulan. Yun po ang ibig ko sabihin kung ano ang dulot ng ulan sa mga buhaya. Dahil pag may ulan, may project kuno, bubuhos ang pera sa kanilang mga bulsa. Yun po ang kasagutan sa ating titulo, dulot ng ulan sa magsasaka, sa mga palaka at sa buhaya. Kaya yun po ang sagot dyan, let's think and vote wise sa susunod na halalan. Yun po, maraming salamat. God bless.